or same lang din nung dun sa MX, sa 200cc nila. Eto, para at least protected yung ating shock dito, dahil nga syempre pang trail to, 'di ba? Kailangan natin hindi masyadong madumihan tong front niya, 'di ba? At least protected to sa mga buhangin, sa mga, alam niyo naman, papasukin to. Pero sana naglagay na lang din sila rito ng rubber boot para doble yung suporta, no? Para at least hindi talaga magagasgas. So ayun, may reflector dito side by side, may extension ng kanyang fender, maiksi lang din, glossy finish halos lahat ng kanyang fairings, no? So dito ay naka dual piston caliper ito, naka disc brake, naka spoke wheels. Ang size nung kanyang gulong is 3.5 by 17. Tapos tingnan nyo naman, oh, pang dual sport talaga yung dating nung kanyang gulong dito. Ang brand nito is Yuanqing. Ang ganda ng mga hinang dito, ganda ng pagkakadugtong dito sa front, yung kanyang busina, yung kanyang Euro 3 na rin to. Ayan, 150cc. Ang laki ng kanyang carb, ang laki ng makina niya. Parang hindi 150cc etong motor na to, parang mas malaki to, parang 250cc pa nga eh, sa laki ng motor na to tsaka sa laki ng kanyang makina. So 5 speed na rin to. Yan, carb type. Tapos ayan yung kanyang itsura dito para sa kanyang kickstart. Chrome yung kanyang style, yung kanyang tambucho rito, meron na yan high temp. At yung kanyang exhaust cover, or yung cover niya dito para sa elbow ng ating exhaust, chrome yung kanyang design, stainless din yan. At maganda rito yung pintura para sa kanyang makina. Tapos kagandahan, meron din dito monitoring ng kanyang oil, para at least, di ba, makikita natin kung okay pa ba yung oil natin or kailangan na natin palitan. Okay? Tingnan nyo naman dito yung frame nya, kitang kita, oh. Ang ano lang dito, sana naglagay na lang din sila rito ng skid plate. Pero pwede kayo maglagay dito, magpasadya, ano, skid plate dito, para pag nagbundok tayo, yung mga talsik, di ba, yung mga buhangin, malalaking bato, hindi agad maapektuhan yung makina natin. Hanggang dito yung skid plate, oh. Diba? Protected na protected yung ating makina dyan. So tingnan nyo, ang aggressive ng looks, may mga sharp design dito, maganda yung details dito, ano. Tapos meron siya mga pa edge na design, mga palubog na yan, mga lining dito. Yung kanyang decals, minimalist lang. Ito lang yung kulay gray lang na to, tapos yung white, and then yung kulay black dito. Okay, so yung kanyang rear brake pedal, makapal yung metal na ginamit dito. May mga sharp design din yung kanyang tapakan, ano, malaki-laki din. Yung kanyang foot pegs, napiplip yan, pero bumabalik naman yan. So napansin ko rito, merong nakaibabaw na rubber, pero sa ilalim may mga sharp design siya. Yan. So kagandahan kasi dito, napiplip siya. So syempre pag bumuwal tayo, hindi agad masisira yung foot pegs natin. Para sa passenger foot pegs, ayan, maganda rin yung alloy na ginamit, maganda yung pintura, quality, glossy finish. Then medyo maliit-liit lang, tapos meron din siyang rubber dito, at meron din siyang mga sharp design dito. So napiplip naman yan. Yun. So yung mga frame nya, okay, kitang kita natin dito, maganda yung pagkakahinang dito. Para naman dito sa side, minimalist lang din yung decals nya rito. Tapos yung kulay white nya, ibang iba din, no? Medyo ano nga lang talaga, maalikabok dahil sa harap tayo ng kalsada. Yun. So yan, decals to. Then yung pangalan niya MX 150S. So may mga nabasa ako na sabi nila sa akin or sa mga comment section na, sir, yung MX 150 naman daw, kasi nga last time na vlog natin yung 200cc na yun. So ito pala yung tinutukoy nila. Akala ko mas maliit, pero parang tingin ko mas malaki pa to compared doon. Mas malapad pa nga yung upuan niya eh. Okay. So yan, dito naman naka monoshock din to, adjustable, nasa pinaka center naman siya. Yung kanyang swing arm, glossy finish din, malaki-laki din. Tapos naka ano rin siya rito, naka single piston caliper, malaki, naka disc brake,
Naka wide spoke. Yuanqing yung kanyang brand dito. Ang size nito malapad-lapad din, 4.6 by 17. Tapos yan, dual sport na rin yung datingan na ito. Yung kanyang tambucho, meron siyang exhaust cover, chrome yung kanyang design. Open pala to dito sa part na to. Then ayan, ingat-ingat na lang din dun sa mga aangkas dito, kasi nga yung grab bar nya nandito. Tsaka malaki yung grab bar nya. Ingat na lang din kasi malapit yung grab bar sa exhaust, alam naman natin yan. So gumawak tayo dito sigurado, tapos ano tayo dito na habang maandar malalapnos yung ating kamay dito, kahit sabihin natin meron siyang exhaust cover. Ingat-ingat pa rin, okay? Stylish yung kanyang datingan nung kanyang exhaust. Yung grab bar nya glossy gray, parang pag may mga glitter effect yan, no? And then dito naman parang to, goma, di ko alam kung ano to. So feeling ko ibang iba din, no, yung style na ito sa style dito. Talagang bulky siyang tingnan. So yung kanyang tail light is halogen bulb, yung kanyang signal light LED. So ingat-ingat pa rin tayo dito, no? Parang feeling ko mas aalisin ko yung yung mga signal light kapag nag-trade. So dito naman yung kanyang lagay ng plate, kagandahan, may metal na siya. Rear fender dito, matte finish, medyo kakaiba lang din yung texture niya. Tapos hindi naman siya ganun kalapad, no? Yan, flexible din. Tapos meron din siya ritong reflector. Yan. Dito sa side, malaki yung sprocket size nito. Hindi ko makita kung ano yung size nito. 50. Yan, ganun siya kalaki, 50T yung sprocket size niya. Hindi ko sure kung ano yung engine sprocket. So meron din siya ritong chain cover, flexible din yan, meron din siyang rito, meron din siyang parang roller. Kala ko roller to, wala naman pala siyang silbi, design lang pala to. Pero sana nilagyan nila ng roller, di ba? Bukas meron siya rito, secret. Siguro yung tools dito nilalagay, meron silang parang maliit dito na storage. So tingin ko dito nilalagay yung mga basic tools lang naman. Dito naman pwede kayong maglagay dito ng helmet, meron siyang susian dito, pwede kayong in case na meron kayong angkas or may extra helmet kayo, pwede kayong maglagay dito. Yan. So ito ay 5 speed nga. Ang gear position nito or yung shifter nya, 1 down 4 up, ganun
isang blink lang siya, neutral pag naka high beam, and yung kanyang fuel indicator. So dito yung kanyang speedometer, odometer.